Mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako karon pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kani tinuod, dili unta kamo sultihan niini. Kung atuan na ako didto ug makaandam nga dapit alang kaninyo. Mubalik ako kuhaon ko kamo aron bisag asa atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa akong atuan. Apan si Tomas ningon kaniya, Ginoo, wala kami kay balo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto samahan kung dili maagi kanako. Hindot kay ang pag-promise ni Jesus Christ nga kita mga Kristohanon di nata mabalaka ug asa ta padulong unsa atong future, but crystal clear na kayo nga si Jesus nisulti sa matinuod na siya ang atong dalan ug kamatuoran. Ato siyang simbahon karon sa tibok natong kasing-kasing. Salamat. Praise God. So let us worship our living King. May we please the Lord our God Almighty. And this one thing for sure is to bring glory to His name. Jesus who came to the earth, dying the death that He served. Give me your love and discern your glory. You pulled me out of the flame, covered my guilt and my shame. Give me a hope and a name for your glory. So whatever I do, one thing I pursue, I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Yes, oh God, this is our cry, oh Jesus, that we want to please your holy name. Whether I'm honored or cursed, seen in the last or the first, you'll give me faith to endure for your glory. Let me be broken or blessed, keep me alive or in death. I want to spend every breath for your glory. So whatever I do, one thing I pursue, I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Hallelujah. Jesus bought us from death to life. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. Our life has been paid. My life has been paid for. I know I was made for this one thing. This one thing.
I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Hallelujah. We want to please you, oh Jesus. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. It's our life. My life has been made for. I know I was made for this one thing. This one thing. Hallelujah, oh God. It is truly, Lord, our desire to bring glory to your name, oh Jesus. Ikaw, o Heso Kristo, ang amuhang buhing paglaom. Nahimulag ako, tiyagan nimo, sama sa bukid ang kalayo, sa kapakyasan mo duol kang Jesus, ipadayag ang pulong sa kangit-ngitan, gugmang nidanag, nadawat ko ang kalinaw mo. Nasalig ko, Jesus, diha kanimo, Hesu Kristo, buwing paglao ko. Pagkadako gayon sa imong kaluoy, dili matukad imong grasya. Ikaw ninaon, gikan sa langit, giangkon mo kasay panan ko. Sa krus kitapos, pinasaylo, pinili ko na anak nimo. Manluluwas ka sa kinabuhi, Hesu Kristo, buong paglao ko. Hallelujah, daygon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang ko, kaluwasan gihatag mo, Hesu Kristo, buwing paglaom ko. Hallelujah, daygon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na ang ko, kaluwasan gihatag mo, Hesu Kristo, buwing paglaom ko. Sa kabuntagon, ikaw na banhaw, kamatayon mo, Jesus, kadaugan ko. Sa kahiluman, ikaw nilanon, nisinggit ka na natapos na. Sa kabuntagon, ikaw na banhaw, kamatayon mo, Jesus.
kadaugan ko sa kahiluman. Ikaw milanong disingkit ka nga natapos na. Jesus, ikaw ang kadaugan ko. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayong gibuntog mo, kagawasan na angkon ko, kaluwasan gihatag mo. Hesu Kristo muing paglaong ko. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayong gibuntog mo, kaluwasan gihatag mo. Hesu Kristo muing paglaong ko. Hesu Kristo muing paglaong ko. Hesu Kristo muing paglaong ko. Hallelujah, kamatayon mo Jesus, among kadaugan. What a hope it is, oh God. What good is it to gain the whole world but lose your soul? What good is it to make a sweet sound but remain blind? In view of God's mercy, I offer my all and take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory, and everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. The road I'm on, it leads nowhere without you, and the life I live, it finds meaning in surrender. In view of God's mercy, I offer my all and take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory, and everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. Seeking first the kingdom, seeking first the kingdom of my Lord, seeking first the kingdom, seeking first the kingdom of my Lord. And take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory, and everything I said and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory, and take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory,
and everything I said and do. Let my life honor you. Here I am, living for your glory. Seeking first the kingdom. Seeking first the kingdom of my Lord. Seeking first the kingdom. Seeking first the kingdom of my Lord. And take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory. Yes, O God, Father, Lord, we thank you, O Jesus, for what you have accomplished. Salamat kay Ginoong Diyos. Help us to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you will lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious day would be. What a glorious dawn. Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you will lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Hallelujah. Let's turn our eyes to the King of Kings, because he will return soon. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout. All glory to Jesus alone. Oh Jesus, Jesus, to you will lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, Jesus, to you will lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We
Jesus, we turn our eyes to you. Yes, oh God. Tanaw kang Jesus lamang, tanaw sa iyang nawong, ang kailib ko sa kalibutan, ang tanan magahanaw lamang. Hallelujah. Let us all give a clap offering to our God. He is only our glorious King that lives perfect life on this earth. You slept beneath the stars, you named and numbered. We're tempted in the desert you designed. You faithfully obeyed the law you authored. The King left his throne behind. You washed the feet of those who call you master, and fed the multitudes with truth and bread. You shared the feast with harlots and with sinners, and loved those who saw your death. Glorious, Lord, you are glorious, Shepherd and King, forever you'll be glorious. Hallelujah. Without a word, you faced the accusations, and Jesus, joyfully you bore the bitter cross. The innocents received their condemnation, and Jesus paid and paid for the rebels' cause. Glorious, Lord, you are glorious, Shepherd and King, forever you'll be glorious. He is holy, holy, and here with us. Let every heart declare that you are glorious. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. That is our God, church. Beneath the earth you fashioned, you were buried. The word of life was silenced by the grave. But doors of death could not contain your glory. Yes, our God rolled the stone away. Glorious, Lord, you are glorious, Shepherd and King, forever you'll be glorious. Holy and here with us. Let every heart declare that you are glorious.
are a glorious King, O Jesus. We thank you, Ginoong Dios, sa buhing paglaom ni mong gihatag ka namo sa dihang mituom manimo. And Father, whatever, Lord, ang among ikinabuhi, let it be, Lord, for your glory and name alone, O God. We glorify your name, O God. Let us all give a clap offering to our living God. Amen and amen. Mayang hapon sa tanan, aduna ba kitay bagong nakaari? First time. So we welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Gihigugma kan Jesus. Gihigugma ka ni Jesus. Gihigugma ka ni Jesus. Gihigugma, 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 gihigugma ka ni Jesus. Jesus loves you, mga kaigsunan. So at this moment, we would like to mga birthday celebrants for July. We would like to request to please ari sa atubangan so we can pray for you. So kisa to ang nag-birthday for this month of July. Please ari sa atubangan so we can pray for you. Kisa ang nasa So let us all stand together to pray sa ato ang July celebrants. Nagampo ta. Labing balaan mahigugmaon na mo nga Dios, Ginoo na mo nga maduluwas. Pasalamat pa si dungog Lord amo ibalik tanan diha kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios Ginoo nga matinud-anon, gamhanan sa nga tanan, maluluyon sa tanan. Ug hangtod karon Lord wala ka muundang sa pagpamuhat sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord, may na akong pag-ampo, Lord, nga ikaw, Ginoo, Lord, magdugang pa og daghan pang katuigan. Gamita pa sila, Lord, para sa imong kahimayaan. Tibok pamilya, Lord, among gisalig diha kanimo. Bisan pa, Lord, among gituboy sa pag-ampo, bisan pa ang ilang mga mahal sa kinabuhi, nga wala pa'y relasyon diha kanimo. May imong pag-ampo, Lord. Lord, tagbua ang ilang tinguha sa ilang kasing-kasing. Amo lamang kang ulian sa tanang pasalamat pa si dungog, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Happy birthday to you. Hello, may hapon sa tanan. Si atong pastor si Kenneth na naa siya sa Lapu-Lapu kay nagkandak siya dito og bunyag baptism sa Lapu-Lapu. Karon nagipadala atong Ginoo nga muhatag mensahe nato karong kahapon na. Wala ito welcome atong minito nga pagdawat pag-welcome si Pastor Amy Tampos. Ayong hapon kanatong tanan. Ayong hapon dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Actually, ikaduha na ning higayon nga mibarog ko sa inyo atubangan sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Dios. Haduol kayo ni nako nga kasing-kasing mga igsuon kay nagapasil man sad ko. No? Unya
nakahinomdom ko sa unang pag-inbitar niyo dinhi. Burnout ba to? Oh. Nya, kay ba mo, ang akong gigikanan nga simbahan sa Migdanilla, burnout sad. No? Dako na mong kalipay mga igsoon niya, ganina pertigong basaan ako. Nang hapit mig tindahan kay ni palit mig undershirt kay pertigong basaa. Dayon, nya alang na sad pagpahibaw, nagsilibrar mo gud mi sa ika-39 na mo nga wedding anniversary sa akong wife. Kagahapon, no? Kagahapon adlaw, nya dako na akong pasalamat kalipay sa Ginoo. Nya ako ning giila mga igsoon nga ang inyong pag-imbitar usa kini sa pagpasalamat nato sa atong buhi nga Dios. Amen. Undon na may mga Biblia mga igsoon, ablihan nato sa sulat sa Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 1 verse 1 and 2. Ecclesiastes chapter 1 verse 1 and 2. Kung naana mo, mga igsoon, palihog og tindog, agig pagtahod sa pulong sa Ginoo. Ingon niini mga igsoon, verse 1. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Verse 2. Vanity of vanities, says the preacher. Vanities of vanities, all is vanity. Kasi buwano pa akong basahon. Ang mga pulong sa magwawali, ang anak ng lalaki ni David, hari sa Jerusalem. Kakawangan sa mga kakawangan, nag-ingon ang magwawali. Kakawangan sa mga kakawangan, ang tanan, kakawangan. Atong iduko atong mga ulo magamputa. Labing balaan, mahigugmaon na mga Diyos, Ginoo na mga maluluwas. Ginoo dako ang among pagpasalamat kanimo tungod kay ikaw, hangtod karon imong ming gibubuan sa madagayaon imong grasya o Dios. Hangtod karon makahimo kami sa pagdaig, pagsimba, pag-alagad kanimo. Salamat o Dios dining kahiguyunan imong gihatag kanamo. Himo alod nga personal kang makigsulti kanamo, magdasig ka kanamo, magbadlong ka kanamo. Pinaagi ning imong mga pulong. Ug unsa may among maabot o Dios, ampingan lang namo, balik tanan diha kanimo. Tungod kay ikaw lang ang takos ug ang ayan nga mudawat niini. Himaya ang imong ngalan o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Makapanglingkod ang tanan mga igsoon. Ako ning taytulan mga igsoon, the bird's eye view o ang pananawon. Ang pananawon. Ako ning sugdan sa usa ka sugilanon sa usa ka bata mga igsoon. Ang kining maong bata gitagaan siya chocolate. Kanang chocolate egg. Unya, ang bata mga igsoon sa iyang nadawat kining maong chocolate, mahinamon kayo siyang nag-abli sa wrapper niini. Unya, with great anticipation, iya dining gipaak. Unya, natilawan niya ang katamis sa maong chocolate. Unya, nahibulong siya kay dali ramang kayong nawa ang katamis. Pila may sugilanon ang bata mga igsoon, iyang gitanaw ang chocolate egg. Unya iyang nakita, halo di ay. Wala day sulod. Empty. Futile. Hollow. Nothing. The word have a ring of disappointment and dissolution. Yet, this is the kind of life that many experience. Mauning klase sa kinabuhi, mga igsoon, nga atong na-experiensyahan. Nagkalain-lain. Yet, this is the kind of life that many experience. No? Grasping the sweet things, mga position, experience, power, or pleasure, mga igsoon. Walay sulod, walay pulos, hawang, wala ang mga pulong adunay usa lamang nga kasagmuyo o pagkadismaya. Apan kini ang matang sa kinabuhi nga nasinati sa kadaghanan. Kung nagtuo ko mga igsoon, matag usa kanato,
makarelate nini. Ang paghawid sa matamis nga mga butang, mga kabtangan, kasinatian, gahom, kalipay, wala sila'y makita sa sulod. Ang kinabuhi, walay kapuslanan. Walay kapuslanan. Walay kahulugan. Og sila nahulog sa pagkawalay paglaom. Ang libro sa Ecclesiastes, mga igsoon, calls our attention. Nanawagan sa matag usa kanato. Everything about our existing. Ang tanan naghisgot ni nganong ni atan ining kalibutana. Nganong buhi pa kahangtod karon. Wa pa mo kapangutana niya na. The endless and unchanging circle of life. Nagbalik-balik lang. The favorite theme is in verse 2. The book of Ecclesiastes. Ang paborito kayong tema, mga igsoon, sa sulat, mga igsoon, ni Solomon, ang Ecclesiastes, chapter 1, verse 2. Nag-ingon diha, kakawangan sa mga kakawangan, nag-ingon ang magwawali. Kakawangan sa mga kakawangan, ang tanan kakawangan. It is no doubt the redundant cry of the book. Mauning kanunay gibalik-balik ng mga pulong nining maong libro. Kay bawa mo 20 kahigayon. The book contains the word vanity or vanities. 20 kahigayon gibalik-balik ang pulong vanities. 11 times we read the word futility. 9 times we read the phrase striving after wind. Nagukudrat sa maghangin. And the Hebrew word, ang original nga translation ni mga igsoon, vanity here is hibil. Nagpasabot ni mga igsoon, sama ra gininhawa, inalisngaw. And the preacher uses it over 20 times in the book. 20 kahigayon. And his best description word about life in this planet. Mauni ang paghulagway niya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi dinhi sa kalibutan. And so you are already making one reference in your mind to the New Testament writer that their uses of such theology. Matod pa sa sulat ni Santiago, mga igsoon, Santiago Kapitulo 4, verse 13 ngadto sa 14, mga igsoon, nag-ingon, pamati kamo kanako. Kamo nga nag-ingon karon uugma moadto kami sa usa ka syudad ug didto kami mopuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami ug magtigo og daghang kwarta. Ang tinuod wala gani kamo masayod kun unsa ang mahitabo kaninyo ugma kay ang atong kinabuhi sama lamang sa gabon nga makita karon ug sa dili madugay mawala. Kay ba mo gabon, mga igsoon? Dili na kay ni nato makitaan dinhi. Adto ni nato kasagaran makitaan dito sa kabukiran. Layo ang kasakit. Dito ranis kabukiran, mga igsoon, buntag sayo. Dili ba? Gabon. Unya makabati gani musanag na gay ang adlaw, mga igsoon, ang gabon mahuwagtang na. Dili ba? Mauna ang paghulagway ni Santiago sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. James took the strength from the preacher in Ecclesiastes. Ang paghulagway ni Santiago nining maong sulat, mga igsoon, sa mag-iyang gikuha dito sa sulat ni Haring Solomon. James learned from the preacher that it is utter foolishness to bank on. Certainty in this life is just a vapor. Sama ra gininhawa. Si Santiago din mga igsoon, nakakaton siya gikan sa magwawali nga usa ka bug-os o binuang nga magsalig sa kasiguruhan niini nga kalibutan. Kiniusa lamang ka alisngaw. Kiniusa lamang ka gininhawa. Amen? And that is the horse that the preacher going to ride. Mahitungod dining maong libro. And because he goes there so open, it has led many to make some faulty assumption about the book.
Ang sulat sa Ecclesiastes, mga igsoon, Kapitulo 1, versikulo 1, nagingon, the word of the preacher, ang pulong sa magwawali. Kinsang anak? The son of David, King of Israel. Kailan mong Solomon, no? Usa ka batanon, mga igsoon, sa kapasto, nagingon siya, Ecclesiastes was the only book in the Bible written from the perspective of an unbelievers. Matod pa. Ang Ecclesiastes mao lamang ang libro sa Biblia nga gisulat gikan sa panglantaw sa usa ka dili magtotoo. Mao na gisulti. Ingon siya, he said that Solomon wrote it late in life after the consequences of all his sin and made him better. Siya maingon nga gisulat kini ni Solomon sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi, human ang mga sangputanan sa tanan niyang mga sala. Nakapasakit kaniya. And he was not alone in that assessment. Wala siya mag-inusara niya ng maong panglantaw. Wala siya mag-inusara niyang maong assessment, mga igsoon. Indeed, some through the years have made such an interpretation and then question if Solomon was even saved at all. Naluwas ba si Solomon? So how could a saved man write such a book? Nan mao ning pangutana. Kung luwas man si Solomon, mga igsoon, nganong dili man siya makasuwat nining maong libro? And they could say, but I would state in just the opposite. Mao ning opposite, mga igsoon, o in contrast. How could a saved man not write such a book? Dili ba? It is certainly not something a lost man would write. Gani, mga igsoon, it might surprise you to know that much of Jesus' preaching can be found in truths that were also echoed. Nga sa paggilipalanog dinhi sa magwawali, mga igsoon, dinhi sa sulat niya sa Ecclesiastes. And what Jesus asked the question. When Jesus asked this question in Matthew chapter 16, verse 26, naging diha, unsa man ang makuha sa tao kung maangko niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan. Apan wala ang iyang kinabuhi. Wala gayud, kay wala gayud siya ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Dili ba maumang gihapon kini ang gisulat sa Ecclesiastes? And that is exactly the point the preacher makes in Ecclesiastes. Mao ni ang punto, mga igsoon, sa magsusulat sa usa ka magwawali sa Ecclesiastes. Ug dihang si Kristo Jesus iyang gipahimangnuan in Matthew chapter 6 verse 34. Ningon diha, busa ayaw kamo kabalaka bahin sa ugma, kay ang ugma maay kaugalingon nga suliran. Dili na kinahanglan nga dungagan pa ninyo ang suliran nga nagapaabot sa matag adlaw. Dili na kinahanglan nga dungagan pa man nimo. Narbay uban ganahan kay mo problema, dili ba? Ganahan mo? And that is exactly perspective of the preacher here. Mao ka na ang insaktong panglantaw sa magwawali dinhi. When Jesus lament, a farmer who stored up treasure on earth but was not rich toward God. Gipalabi niya ang kabdangan kung unsa iyang maangkon dinhi sa kalibutan. Apan wala siya relasyon diya sa Ginoo. And when Jesus tells of a rich man who enjoy all his good things in this life and now get torment in the afterlife, and when Jesus warned of the judgment of God on those who choose this life instead of the next, ipahimangnuan sila, nga angay unta nimong pilion, dili kining maong kalibutan nga imong gipuy-an karon, kundili ang atong agpason, human ini. Nga naman, kining kinabuhi dunay utlanan. Dili ba? Dunay utlanan. Hindi humana na, wala na. Unya kung wala kay Kristo, wala ka mahiusa pagbalik diya sa Ginoo. Asa man ka paingon? Kibaw na gyud mong asa. Dili ba? Ug sa dihang gisultihan ni Jesus ang usa ka dato nga tawo
nalingaw sa tanan niyang maayong mga butang niining kalibutana, karon paantuson sa kinabuhing dayon. All of those realities, kining tanan nga kamatuoran, posibleng mahitabo at the very point of the preacher here in Ecclesiastes. Kining akong wali, nagiandam para kaninyo, sama kog nagwali sa tibok libro ng Ecclesiastes. Og nagtuo ko inighuman sa atong wali karon, mahigugmaon kaayo mong mubasa sa libro sa Ecclesiastes. Amen? All of these realities are the very point of the preacher here in Ecclesiastes. The apostle certainly follows suit. I already read you James warning that our life is a vapor. But that was, dili pa lang na, tanan. Matod pa ni James, mga igsoon, chapter 5, verse 1. Nangiyon siya, kamo nga mga adunahan, paminaw kamo. Paghila kamo sa hilabihan tungod sa mga kalisod nga mudangat kaninyo. Sa kini kadakong warning, mga igsoon. And that is the very warning of the preacher here. To the man who pours all his effort into this life. Nga samag imong gihatag ang imong kinatibuk ang kinabuhi, mga igsoon. Dinhilang sa kalibutan, wala na ka magpasagot. Wala na ko'y pakiniya na. At tanihuan. In John, 1 John chapter 2, verse 17. Ingon din Una Juan 2:17. Ang kalibutan ug ang tanang mga butang niini nga ginatinguha sa mga tao mahanaw. Kita nimo? Apan ang nagatuman sa kabubuton sa Dios nagkinabuhi sa walay katapusan. Ug maunang sakto ug haom ng warning sa magwawali dinhi. Dili ba tinuod? And when the writer of Hebrew reminds in Hebrew chapter 13 verse 14, nag-ingon dinhi, kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibutan, kundili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. Ningon ko ganina taga-Pasil ko. Dili ba? Yan, ibalhin mi ito stisa. Sunog mo namang balay stisa. Ngadto mistalamban. Di sakto ang giingon. Wala tayo permanenteng lugar dinhi. Ang permanenteng atong agpason katong tuwa dito. Amen ba? Pakpakan na ito ang ginawa na. Hallelujah. One might wonder if he finished reading Ecclesiastes. When the Apostle Paul tells Timothy, in 1 Timothy chapter 6 verse 17, nag-ingon siya, bahin sa mga adunahan dinhi sa kalibutan, ingna sila, nga dili sila magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi, ang daling mahanaw, nga daling mahanaw. Kinahanglan nga ibutang nila ang ilang pagsalig ngadto sa Dios nga maoy nagahatag kanato sa tanan aron magmalipayon kita. Karon nakahibaw ta mga igsoon, diin gikan ang tanan nga atong nadawat. Dili ba? Ang Ginoo. Paul is merely echoing the truth nga gisulti dinhi sa magwawali sa Ecclesiastes. The point is that the book of Ecclesiastes is not a book written from the perspective of a non-believer. Ecclesiastes is a book from extremely mature Christian. Hamtong na siya nga Kristohanon. Hamtong nga panglantaw sa kinabuhi. Ecclesiastes is written by a man who has crucified the world to himself. Ecclesiastes is written by a man whose treasure is not on this world. Ecclesiastes is written by a man whose treasure is not in this world. Ecclesiastes is written by a man who lives in light of eternity, not here. Nakita niyo ang dakong kalainan? And it is necessary message for the world. Usa kini ka-importante sa mensahe alang sa kalibutan, alang kanatong tanan. Matod pa sa magwawali, this book has such an important message. Importante ang mensahe nga naa dinhi.
nga nahisulat. The preacher wrote this because he believes it has a very important message for the people in all generation. Doon na importante kaayong mensahe mga igsoon sa tanang katauhan, sa tanang henerasyon. And what is the message? It is very simple. Listen to me. To keep you from wasting your life. Mauni ang mensahe. Nga dili nimo sayangon ang imong kinabuhi. Dili nimo sayangon ang imong kinabuhi. And I can stress enough how relevant such a message is for culture today. We live in a nation that wastes everything. Dili ba? Pananglitan. Nag-usik-usik tag pagkaon. Mintras ang uban way pagkaon. Amen? We waste time. Giusikan nato ang atong oras, ang atong panahon. Lain pag yun. We waste money. We often waste relationship. Nga ako itudlo niyang sekreto. Ako niyang personal. Ayaw pangaway. Ayaw pangaway. Kaya ba mong ano? Ingon ani. Kung imo na siyang awayon, magkita mo sunod, niya magsugat mo, ana na siya. Ayaw pangaway. Kaya ba mo kung mag-away, taghan kay kang ibungat nga sulti nga dili maayo. Daghan kay kag isulti nga dili maayo. Niya sa inyong pag-away, dili ba yaw na mo'y katapusan sa kalibutan nga mag-away mo mga matay mo duha. Buhi pa man mo. Dunay kahigayon nga magbalik mo. Pangutanan ako ninyo. Unsaan man ninyo pagpunit katong gibuhian yang sulti nga dili maayo. Ano ayaw pangaway? Kay dunay kahigayon man magbalik ra mo. Amen? Anak ko'y gitudlo ninyo, ha? Ito, mauna mga igsoon. Ayaw gusiki ang oras ug panahon nga gihatag sa Ginoo kanato. Sometimes this is done out of our laziness or apathy. Usahay ginahimo ni nato tungod sa atong pagkatapulan ug walay interest. But most of the time, it is done out of misdirection. We run after and pursue the wrong things. Ang atong giagpas, watakibaw sayop di ay, dili day mao. Ang mga bata, ang mga igsoon, ba't ang gagmay? Kids waste their supper because they want the treat. Dili ba? Say, kusog kay tamuhaylo. Tiwasan ng imong pagkaon kay ako ning ihatag ang lollipop. Uy, ang bata nagtanaw sa lollipop, dinagyon, ganahan mo kaon sa kaon nimo. Dili ba? We waste time when we engage a non-profitable engagement. Dili ba? Kanang makigrelasyon ka. Nga, labi na yung relasyon ka, nyawa kay ampo-ampo. Nga imo rin itong buot-buot, nga imong Lord, kani akong gusto, Lord. Ganahan kong imo ning panalanginan, Lord. Taba di ay, wakay ampo. We waste time when we engage a non-profitable engagement. We waste money buying what we don't need. Dili ba? Akong amigo, gikasaban siyang asawa. Kay kada adlaw, doon ay delivery sa timo. Ha? Unya, daghan pa kayo yung iyang nadawat, nag-pile-pile na, unya, delivery sa timo, kada adlaw, nasuko ng asawa. We waste money buying what we don't need. We waste relationship when we throw away one because another looks better. Uy, kanito, permero. Uy, nakakita mas maayo pa. Uy, because. Di ba? But our world
filled with people. We don't just wait an afternoon or a paycheck, but who literally waste the entire lives. A story of Reader Digest. Old couple. Retire na sila. Unya, ang ilang retirement mga igsoon, kibaw mo, kung sa ilang gigugol, ilang gigahin ang ilang retirement mga igsoon, nag-collect sila mga shell, kanabang kabahang mga shells ba? Tingali na aditong shell sa tahong, di ba? Tudlo dato. Nag-collect sila shells, tanawa. That's a tragedy. Nga naman. Kana usa ka trahedya mga igsoon. And he spoke of how pathetic. Ingon siya, nindot kay ning among collection. Nindot kayo. And he spoke of how pathetic it would be someday when the couple stand before God and say, Lord, tanawa ra gud ning among collection. Matod pa ni John Piper sa iyang libro, mga ison, don't waste your life. Ayaw usiki ang imong kinabuhi. It is such an important point of contemplation. Pangutana, unsa may imong giagpas? Unsa may imong gipangita? Unsa may buot nimo i-akomplisar? Remember, 100 years from now, will it even matter what you did? 100 years, dako ra kay na, dayo ra kay na. Ang mga tao ron, dali ra kay malimot. Dili na 100. Nagay uban kay mga tanang kay kinsa gani ko? Nandi na kay isa ka ila sa ilang kaugalingon. Usa pa kakagatos ka tuig. Ha? Nga kalabanan ra ba nato di ba? Ganahan kay ta mo balik-balik na tong nilabay na. Past. Uy, present na taron oy. Di ba? This book is the warning of the preacher not to waste your life. Di ba? Yet is often rejected or overlooked because our culture expect positivity. We certainly value optimism or pessimism or realism. Gipalabig yun nato ang malaumon. Kung unsa ang realidad, if you pursue someone and say, how's it going? Kumusta man? Labi, kamo, namoy kumustahon, unsa may itubag, be? Ha? Mayo raman, mora gyapon. Ay, mora gyapon, kakapoy, ana. Mora gyapon. Mauwa mo sabi mo nga, isawa raman. Kung wingo sa, if they say, life is terrible, something in you wants to get away. Kinanglan mo biya ka diha. Pahawa diha. Kay terrible man ka. And that's how this book feels when you read it. Kung basahon ni mo libro sa Ecclesiastes, hinumdumi. But to shy away from this book would be a massive mistake. Kinmiro di kay ko ganahan yung basa ni Ecclesiastes. Kay naghimo makog serye ani. Naghimo kog series ani Ecclesiastes. Nagaingon ko, usa sa pinakamaayo, ganahan kaayo kong libro, this book. Ug mao ni akong gipili mga igsoon nga kini mo akong dadon din ninyo. The bird's eye view. Mao ni ang panglantaw. Makita nimo mga igsoon sa magnaana ang tanan dinhi. This book is evangelistic. It awakens the lost to death and judgment. This book is sanctifying. It helps you crucify the world to yourself. It is so valuable. Hilabihan ka, importante yung kabililhon, mga igsoon. Una, labaw sa tanan pulong ni sa Ginoo. It will help you to let go of the world. Makahimo ka sa pagbiya
O unsay sugyot sa kalibutan, dili na kamo dawat kay gusto na ko agpason, gusto na ko pahimutan ang akong Dios o Ginoo. Gusto na kong pasalamatan, gusto na kong alagaran ang akong Dios o Ginoo. Dili ba? And one thing you can't argue with it, the book of Ecclesiastes is brutally honest. There is no flattery here. There is no fairy tale. There is no hallmark ending. The preacher will tell you to stop dreaming and take a long, hard look at the world. Tanawa ang kalibutan. Do you see the pain? Dili ba? Nakita ba nimo ang kasakit? Nakita ba nimo ang suffering? Nakita ba nimo ang injustisya? Do you see the untimely death? Nakita nimo? Do you see the random nature of all? Do you see the futility? Ang pagkawalay pulos. Nakita ba na nimo? The preacher is not going to sugarcoat this life for you. He is no motivational speaker. No. He is pure, unadulterated reality. Mao ni ang tinuod, mao ni ang realidad. And he does so because it is his objective. Mao ni ang tumong. To get you to quit seeking satisfaction in this life. Haron mo undang na ka sa pag-agpas nining kalibutan na. Haron mo undang na ka sa pagpangita, sa katagbawan nga makuha nimo na ning kalibutan na. Kawang, sayang ang tanan. In 1965, the great theologian Mike Jagger, kamo mga musician, kaila mo ani, panahon pa niya sa atong kinabuang sa una. Mike Jagger wrote a masterpiece to sum up life. Kiba mo dyan kanta, yan title? Akong kantahon na? Akong kantahon na? I just can't get no satisfaction. Hehehe. Hehehe. Dili ba? Di ba? Maunay kanta ni Mike Jagger. And have we ever seen it? How much money will finally satisfy you? I just can't get no satisfaction. Unsa man gidaghanon sa salapi nga matagbaw ka? Naa ba? Nagingon ang usa ka batanon sa magi-program niya ang iyang kinabuhi. Kung muedad ko og 30, I want my first million. First million. Sa ato pa doon ay second. Di gyud matagbaw. Amen. Unya na sa second, third na sad. How much money will finally satisfy? How many cars will finally make you happy? How many championship you need to win? How much land do you need to own? What is the one purchase that will finally satisfy the craving of your heart? What earthly relationship has finally given you everlasting contentment? What award finally left you feeling like all the work was worth it? You know the answer. Kaya ba mo sa itubag? Nothing. Nothing. Wala. Kaya ba mo nga no? Remember this. Because God has fixed it to make sure that you never find satisfaction with this life. Gipaniguro na sa Ginoo mga igsoon nga dili ka makakita og katagbawan na ning kinabuhia. Gusto sa Ginoo diri ra ka kanako, ako'y tinugdan sa tanan. Nganong dili man ka moduol nako? Nganong dili man nimo itugyan ang imong kinabuhi diri nako? Amen. Ako mo'y sustainer. Gikan ka nako ang tanan, namugna ang tanan, nagpabilin ang tanan, tungod ka nako. Nganong dili man ka moduol nako? Because God
has fixed it to make sure that you never find satisfaction with this life. The best understand the book of Ecclesiastes, the one must first turn to the beginning of the Bible. Kasi nugdanan, unsa man. You remember God created man in paradise? Gihimo ang tao sa Ginoo didto sa paraiso. He gave man everything he could ever ask for or desire. Gihatag diya ang tanan. But when that man sinned against God, we find that God from that day forward, who refused to allow this world to ever satisfy man again. Tungkol sa sala. In Genesis chapter 3, verse 17 to 19, Genesis 3, 17 to 19, mayngon usab siya sa lalaki, tungod kay naminaw ka sa imong asawa, ug bikaon ka sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, tungluhon ko ang yuta. Sa tibuok mong kinabuhi, maghago ka ug maayo, aron ka makakaon. Muturok sa yuta ang mga sagbot ug ang mga sangpinit. Ug mukaon ka og mga tanom gikan sa kaumahan. Kinahanglan nga maghago ka ug maayo aron ka makakaon. Hangtod nga mubalik ka sa yuta nga mao ang imong gigikanan, kay sa yuta kagikan, sa yuta ka usab. Pauli umubalik. And here, God decreed that this world would be the adversary of man, not the helper of man. Kung ang tao makakuha og bisan unsang kaayuhan gikan sa yuta, kini pinaagi lamang sa kusog, paghago, o determinasyon. Dili ba? Hinaguan. Maghago ka maayo. Magtrabaho ta pagayo. Para makapalitag bugas. Dili ba? Haron mabuhi ta. This world would not easily yield up satisfaction and fulfillment. This world would fight him. And that has been so true. Dili ba na mao ni tinuod? Wa gyud matagak deng bunga, musigilan kag nganga nya, nus ani matagak. Maghago gyud ka eh. But not only did God curse the world, He also condemned it. Ya, una-una. Gitunglo na si Ginoo, gikondinar ni sa Ginoo, nya mao nimo agpason. Amen? In Genesis chapter 6, tama, God flooded it. Gipalunupan sa Ginoo ang kalibutan. Next time, God will burn it. Asa nimo mabasa? In 2 Peter chapter 3 verse 7. Pinagi usab sa pulong sa Dios ang langit ug ang yuta nga akong makita karon. Gitagana na nga sunugon sa adlaw nga ang daotang mga tao pagahukman og pagalaglagon. Diba sa una, in Genesis chapter 6, gilunupan ang kalibutan. Katong dito si Noe, nagbuhat og arka. Dili ba? Nga gi-welcome sila sa Ginoo, nagpasabot, naa ang presensya sa Ginoo sa arka. Og may hinungdan nga, naglutaw-lutaw, gihapon sila. Nga ang katong mga tao nga nagsigig, inom-inom dito, niya, nagbugal-bugal ni Noe. Ano, nagbuhat dito man sa si Noe, sa nagbuhat og arkas bukid. Kay inig abot dito sa tubig, ana. Saka na, di mo lutaw. Kunya mga taong nagbugal-bugal. No way, tabang. Ingon sa Noe, no way. And this world, which man so desperately seek, will one day totally destroyed. Una-una mga igsoon. Dugay pa kayo na, Pastor eh. Bitaw. Mag-una ka kamatay.
Huh? Oh. Paniguro. In Revelation 21 verse 1, humani adto nakita ko ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta. Tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta, apil ang dagat nawala na. Dili ba? And that is the same thing Isaiah told us. In Isaiah chapter 24 verse 20, the earth reels to and fro like a drunkard. No? Magsusapinday kini sama sa hubog. Maguyog-uyog kini sama sa payag nga gihuyop sa hangin. Mabugatan kini tungod sa sala ug mapukan kini og dili na makabangon pag-usab. That is the same thing John told us. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, 1 John 2:15 to 17, ayaw ninyo higugma ang kalibutan ug ang kalibutan nga mga butang ug ang kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanan nga kalibutanon nga gipangandoy sa tawhanong pagbati, nga ginakaibgan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao, dili gikan sa Amahan kundili iya sa kalibutan. Klaro? Ang kalibutan o ang tanang mga butang niini nga ginatinguha sa mga tao, mahanaw. Apan ang nagatuman sa kabubuton sa Dios, nagagikinabuhi sa walay katapusan. What a great promise we have. Dili ba? This world will not last. Dili ni magdugay. This world is passing away. And so God has determined that man will never get satisfaction he craves from this world. Kitakda ng daan sa Ginoo nga dili gyud kita tao makaangkon og katagbawan dinhi sa kalibutan. And the preacher in Ecclesiastes knows that. And he redundantly preached it at you. Gibalik-balik ni mga igsoon. This book seems depressing. Dili ba? Kana laging tawgon nga. Yan, sige balik-balik sa muka ba yan, sige tawag eh. No, di ba no? Tanawan, smile ang mga bugol-bulan eh. Kapuyan niya. Niya doon ay mutingog, mutubag ka. Anong mutubag mo lang siya? Huwag mo kung kinanglan mo. Di, namasin lang ko, basing nanawag ka. Kaya dili ka gusto patawag. But it is only depressing if you are holding out hope. That is life will give you the fulfillment and satisfaction nga imong gipangita. The preacher is out to crush the futile hope. Ang magwawali dinhi mga igsoon, nagtinguha sa pagdugmok niya ng walay pulos nga paglaom. Walay pulos nga paglaom. And that also then makes the book of Ecclesiastes the perfect primer for the gospel. Ang perpekto nga pasiu na alang sa ebanghelyo. Remember, there is no life to be found in destruction of this world. Walay kinabuhi nga makaplagan nimo sa mga kabalda nining kalibutan. However, there are one who came into this broken world. And he came with a promise of satisfaction and fulfillment. Go with me in John chapter 1, verse 1 to 4. John 1, 1 to 4. Nagingon diha. Sukad pa kaniadto ana-ana ang gitawag nga pulong. Ang pulong kauban sa Dios o ang pulong mao ang Dios. Sukad pa gayud kaniadto ang pulong kauban na sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, tanawa. Og wala gayoy nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ang pulong mao ang sinugdanan sa kinabuhi og kini nga kinabuhi sama sa suga nga mao kini ang nagalamdag sa hunahuna sa tao. Juan 1:1 ngadto sa 4.
When Jesus stepped in this world, life came with Him. Sa dihang nahimugso ang tao, ang si Ginoong Kristo dinhi, kauban na niya ang kinabuhi. Amen? And the promises of Jesus are extremely clear. Klaro kayo. Asa na ito mabasa? Ang paborito na itong bersikulo, John 3:16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag kundili makaangkon hinuon sa kinabuhi nga walay katapusan. Another thing, in John 4:13-14, Jesus answered and said to her, mitubag si Jesus, si bisan kinsa nga muinom niini nga tubig, uhawon pag-usab. Apan si bisan kinsa nga muinom sa tubig nga akong ihatag, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya mahisama sa buhi nga tuburan, nga maghatag kaniya og kinabuhi nga walay katapusan. Another thing, in verse 24 of John 5, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga ang mga tao nga nagatuman sa akong mga pulong, nagatuo, saan nagpadala kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Dili na siya silutan, tungod kay nakalatas na siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Juan 5:24. Laing bahin, John gihapon, John chapter 6 verse 35. Miingon si Jesus Christ ang namulong, ako mao ang pagkaon nga nagahatag og kinabuhi. Ang nagaduol og nagatuo kanako, dili na gayud pagagutumon o pagauhawon. Padayon ta, Juan gyapon, kapitulo 7, 37 ngadto sa 38. Baglisin ninyo sa mga Biblia, mga igsoon. Unya miabot ang katapusan nga adlaw sa pesta, mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa pesta. Nining adlaw mitindog si Jesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw moduol kanako og moinom. Kay sumala sa kasulatan, si bisan kinsa nga motuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Padayon ta, versikulo 12 sa kapitulo 8. Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. In verse 10 of chapter 10 of John, ang katuyuan sa katauhan mao ang pagpangawat, ang pagpatay, ug ang pagpangguba. Apan mianhi ako dinhi sa kalibutan aron mahatagan ko ang mga tao sa kinabuhi nga madagayaon. Hallelujah. In John 11 verse 25 to 26, miingon si Jesus kanila, ako ang nabanhaw sa mga patay, ug ako usab ang nagahatag og kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan mamatay pa siya, mabuhi pag-usab. Si bisan kinsa nga nagakinabuhi o nagatuo kanako, dili na mamatay bisan kanusa. Pangutana, mutuo ka ba niini? Mao ni ang pangutana. And in chapter 14 of verse 6, Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. It was the continual cry. Life, true life, fulfilling life, satisfying life, eternal life. Sa Cebuano pa, kinabuhi. Tinuod nga kinabuhi. Pagtagbaw sa kinabuhi. Magatagbaw nga kinabuhi. Kinabuhing dayon. Hinomdumi is not found in this world. Dili nimo makit-an ining kalibutana. It is only found in Christ alone. Amen?
if you will accept the message of the preacher in Ecclesiastes, then you will ready to run to Christ. Kung imong dawaton ang mensahe sa magwawali, sa Ecclesiastes, mga igsoon, mahimong andam na ka sa pagdagan ngadto kang Kristo Jesus. As a lost man, you'll see that only Jesus offer eternal life. Dili ba? And even as a saved man, you will see that it is time to let go of this world. To let go of this world. But if you ignore the preacher here and are bent on squeezing joy and satisfaction out of this life, then Jesus has nothing for you. Kung imong pilion ang kalibutan, mga igsoon, kasama nimo mauni akong bahandi, dinhi ko natagbaw, dinhi ko nabuhi, mauni naghatag kanako. Then Jesus has nothing for you. For it is only when you lose this life that you gain the next one. Amen? It is only when you forsake this world that you gain the next. Dili pwede nimo dubli-dublihon. Kay dunay nagkantag una aniana. Ibaw mo ang kanta ni Satanas sa diyang nahimo kang Kristohanon. Una kang naging akin. Kinahanglan imo ding buhian. Imo ding biyaan. It is only when you forsake this world that you gain the next. It is only when you give all, tanang imo ning gihatag ang tanan that you have, that you obtain the treasure. Sa diha lamang nga imong biyaan ang kalibutan, nga imong maangko ng sunod. Sa diha lamang nga imong ihatag ang tanan nga anaa kanimo, nga imong makuha ang bahandi. And so with that in mind, I can think of a more relevant and appropriate book for study than this book of Ecclesiastes. It is written to open our eyes and crush your worldliness. Because it is something that must be crushed. It is something. Because until you love of the world is crushed, you'll never have love for God. Hangtod nga mawad-an ka gugma nining kalibutan na. Mao panahigayon nga mahigugma ka sa Ginoo. Dili ba? Kaya dili man to pwede nga ang pikas di as Ginoo. Ang pikas di as kalibutan. Kung sa may magsulta, maglakaw ka, ang ana ka. Baka nga ubin, gidanlak ba kayo noon? Ha? Ang katawa mo, klaro? Jesus was very clear. Klaro kayo ang Ginoo dinhi mga igsoon. In Matthew chapter 6 verse 24, walay tao nga makaalagad sa duha ka agalon. Di gyud na magkumpare ang Ginoo kang yawa. Dili ba? Walay makaalagad sa duha ka agalon tungod kay isalikway niya ang usa o gigugmao ng usa. Mudapig siya sa usa o tumano niya ang usa. Sama niya na dili ninyo madungan ang pag-alagad sa Dios o ang bahandi. Bahandi? Nga ang Ginoo? Asa man ka? Kani bahandi, gikan man ni dito sa Ginoo. Niyori ko sa Ginoo, maniguro ko sigurista ba ita? Ha? Nasayop lang ang atong pagsabot. This world must go. The preacher in Ecclesiastes will help you. Mugtabang ni nato mga igsoon. Now, that doesn't mean all doom and gloom. Wala ka na magpasabot nga kini ang tanang kalaglagan o kangitngit. It's not all about misery and despair. Dili kini tanan nga mahitungod sa kagul-anan ug sa pagkawalay paglaom. The preacher is quite honest about what things we should find joy in. Honest kayong magwawali. What things? Unsang mga butang na kinahanglan atong makaplagan ang kalipay. Things like hard work, hard day's work. Things like a good meal, di ba? Things like the company of your wife.
God has given us pleasure to enjoy, and you should enjoy them. But you should also know that while those simple pleasure are a gift from God, gasa ni tanan sa Ginoo. They are not the goal of your life. Dili ni maong atong tumong sa atong kinabuhi. Your goal is for eternity. Ing nanang imong tupad, your goal is for eternity. Ang pikas, ing nasad kay magmahay man na. Your goal is for eternity. Amen? And that is what you are working for. Maunay atong tagaan natong buluhaton. And ultimately, that is where this book ends. Akong ngayong ganina, sa akong wali, sa Markog nagwali sa kinatibuk ang libro. Akong basahon ang katapusang kapitulo sa mong libro sa nagtapos ko sa tibuk libro. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. The conclusion. Dili ba? Isip panapos ni ining tanan mong nadungog. Mao kini ang akong ikasulti. Tahura ang Dios og tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang katungdanan sa matag tao. Kay hukman sa Dios ang tanan, nato nga binuhatan. Maayo man og dautan, apil ang gipangbuhat nato sa tago. That is the best point that the preacher is going to drive it home for us. Amen? Magampo ta. Kung gihangyo ang tanan, manindog ta mga igsoon. Manindog ta. Nagmarog ta mga igsoon, duko nato atong mga ulo, ipiyong nato atong mga mata. Pamalandungan nato mga igsoon ang atong nadunggan karon. Nagtuo ko doon nagipanghimo ang Ginoo kanato karon. Kasamang bain, atong ipasusi ang atong tagsatag sa kakaugalingon. Lord, ikaw ba yun ang importante sa akong kinabuhi? Ginoo, ikaw ba yun ang number 1 sa akong kinabuhi? Ginoo, tinuod ba gayud nga ikaw ang akong giagpas? Labaw pa sa kasalibutan. Lord, ikaw ba gayud ang akong Dios o Ginoo ug wala lain-lain? Higala igsoon sa namalandong ikaw na ng mga pangutana sa pagsusi sa imong kasing-kasing. Kung unsa man ang ipadayag sa balang espiritu kanimo karon, higala igsoon, mao na yung panahon nga imong ikahalad pagbalik ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Pangayuig pasaylo ug himua, baghua ang imong pagtugpagsalig diha sa Ginoo. Dayga simbaha siya, alagari siya. Siya ang una og labaw sa tanan. Magampo ta. Labing balaan mahigugmao na mga Dios, Ginoo na mga manluluwas. Sa makapausapa, Lord, pasalamat pa si dungog amoy balik tanan diha kanimo. Kay hangtod karon, Lord. Pinagi sa imong mga pulong kanunay ka na pahinumdong na badlong nagsusi sa among tagsatag sa kakinabuhi. Salamat, Lord, sa laing bahin o Dios o God nga sa makausapa imong gitagaan o katinaw panabot ang among tagsatag sa kaugalingon sa pag-agpas una labaw tanan diha kanimo. Lord, kuhaa ang gugma sa kalibutan, ang sugyot sa kalibutan nga mamahimong hinungdan, Lord, nga mahilayo kami kanimo. Kuhaa, Lord, ang kabug-at Ginoo, Lord. Gugma o gusto man kanamo, Lord. Kundi, Lord, puna kami sa gugma o kaluoy nimo, Dios. Salamat, Lord, nga imong gikaluyan ang among kinabuhi. Kasamang paagi sa grasya, Lord, nga imong gibubo, Lord, makahimo kami sa pagpadayon, sa pag-agpas, pagpahimuot kanimo. Sa pagpadako pa sa imong ngalan, Lord. Labaw sa tanan among giampo, Lord. Usbaw, baghua kami. Tungod ikaw lamang, O Dios, ang makausab kanamo. Lord, salamat ning matahom, umanindot ka kahaponon.
nga din ang imong pulong Lord, sa makausapa, imong gipaabot, kanamong tanan. Padayon kang mamuhat dining buluhaton sa Living Word Puzzle, Lord. Padayon ka, O Diyos, O God. Ug may akong pag-ampo, Lord, magpadayon ka sa pagluwas sa mga mahal sa kinabuhi, Lord. Ang among mga asawa, Lord, o bana man, Lord, wala pa diha kanimo. Lord, nag-ampo, may luwasa sila. Ang among mga manghod, igsuon, magulang, mga ig-agaw, Lord. Among mga uyuan, iyaan. Ang among mga lulo o lula, Lord, nga haduol na kaayo ang ilang kinabuhi, Lord. Lord, nag-ampo mi, luwasa sila, Ginoo. Lord, tagae kami sa dakong gugma, kaluoy ni mo, O Diyos, nga among mapaabot kanila, Ginoo, Lord. Lord, gusto ka na mong pasalamatan, gusto ka na mong himayaon. Gusto ming mutuman labaw sa tanan kanimo. Lord, dalaygon ka. Padayon kang mamuhat, Lord, bisan pa sa kinabuhi ni Pastor Ken, Ginoo. Iyang pamilya. Lord, ikaw mag-bless, magpanalangin, kanamong tanan, O Diyos. Lord, balaana ang ilang tagsa sa kakinabuhi. Dalaygon ka, Amahan. O kung sa may naabot namo nining kahaponon karon, Lord, ang pinga na mo tanan, balik diya kanimo, tungod ka ikaw lang ang takos o gangayan nga mo dawat tini. Dungog himaya, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong pakpakan na Ginoo, mga ito. Praise the Lord. So let us continue to praise and worship our God. That one thing we desire is to bring glory to His name alone. Amen. Jesus, you came to the earth, dying the death I deserve. Give me the love and to serve for your glory. You took me out of the flames, covered my guilt and my shame. Give me a hope and a name for your glory. So whatever I do, one thing I pursue. I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you.